meron daw kaibigan si Saldico na pare na kasama sa kakausapin namin. Yun. Hiyang-hiya naman ako sa sinabi nito. Hiyang-hiya naman ako sa sinabi nito ni Bojing Rimolya. Oo, kasama yun. Mamaya, tunghayan ninyo ang kanyang interview. Ito lang yung ombudsman ko nakikita na grabe Left, left, right, right, to the right, to the left ang kanyang mga interview. Grabe, no? Kanta lang natin to sa inis natin itong sa mukha nito ni Remulyang Bujing Rimulya na to kasi talagang kahit anong habol nila kay Saldico, si Saldico ngayon pinagtatawan na lang sila. Di ba? Kailan ko lang to na nabanggit ito sa aking vlog ito si Saldico na nandito sa Europe. Alam nyo kasi, dito, kapag dito ka sa Europe, ang dali lang talaga maglusot-lusot talaga dito. Ay, yung iba nga lang dito, walang passport na hawak. Ito, si Saldico nga, may hawak daw di umano na Portuguese passport. Napakadali niyan. Walang makakapigil siya sa kanya dito, no? Kahit saan siya pumunta dito sa European country, nako, ang bilis lang yan. So, kapag kahit saang bansa dito sa Europe, si Saldico, mamaya pumunta na to ng dahig. Pinuntahan to si Tatay Digong. Sabagay dito makapasok doon sa kulungan ni Tatay Digong. Shout out muna sa ating mga subscriber, sa ating mga datihan, mga baguhan, sa ating mga walang sawang sumusuporta sa ating vlog. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga kaibigan dito sa YouTube na nandyan ho lagi kayo, mga friends ko dito sa YouTube. Maraming salamat sa inyo. Kung gusto nyong mag-friend-friend din tayo sa ibang social media ko, hanapin nyo sa aking Facebook. Mayroon ako doon. Pero bihira na ako sa Facebook kasi mag-friend lang talaga tayo, di ba? Ganun pa rin pangalan ko doon. Kaya lang, mayroon akong doon, Edgar Calipis Mihurada, yun na yung nilagay ko doon. So, shout out muna sa inyo dyan sa Bohol, sa ang probinsya sa Bohol. Amping mo diha. Kaya nagkaistorya mi sa ang igsuon ganina. Di po may nagdugay kay diag ang mga amo karon, anak sa mga amo di ay. Wa may kadugay istorya. So, nangumusta ko dito kay naaman di ay bagyo sa Bohol karon. So, amping mo tanan taga Bohol, ha? Kaya na ay bagyo di ay naglandfall sa Surigao. Kasi hindi ako nakapanood ng balita mula noon kahapon at saka ngayon. Kasi dito rin na ulan ng ulan. Parang binagyo rin kami dito sa Spain. So walang tigil ang ulan dito. Nasa mahigit isang buwan mahigit na ang ulan dito. Straight yan bihirang-bihira nagkaroon kami dito ng araw. Sana nga mga by next week magkaroon kami ng medyo maliwanag naman na araw naman, no? Kasi ang lungkot din kasi ng paligid at saka ang dumi. Nadugyutan ako sa paligid ko. Kaya putik. At saka hindi ko makapagtrabaho masyado sa labas. Yan ang totoo dito. So shout out sa inyo dyan, ha. Sa mga kaigagawan, mga kaparintihan, mga kaigsuunan diha sa Bohol. Amping mo sa labi na kaya kanina. Perting kasigas uwan ganina. Okay? Okay. Balik tayo kay Boying Rimulya. Ipasok ko na lang yung kanyang interview. So, sir, yun nga, can you tell us in Tagalog? Oo. Sige. Sir, yung naging pakikipag-ugnayan allegedly ng kampo po ni Saldico sa inyo. May kaibigan ako na kaibigan ng mga pare. Tapos, sir, At meron daw kaibigan si Saldico na pare na kasama sa kakausapin namin. Yun. tapos sir, you asked for... Kasi nanggaling daw si Saldico sa seminaryo ng araw. He was a seminarian. So, yung classmate niya na naging pare, yun ang nag-broach ng idea. Pero pangatlo na itong kausap ko parang third source na. At pangatlong tulay na yun. So mukha talagang nakikipag-ugnayan para Hindi ko alam. Sa akin kasi, kung pwedeng pag-usapan na. Kasi, limitadong oras natin dito Dapat matapos kagad yung ganitong problema. Kasi bitin na bitin ang bansa natin
Nasa bingit tayo ng kahirapan dito pag hindi natin inayos ito. Tapos sir, may hiningi kayo sa kampo niya, ni Zaldi. Oh, hindi. Sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. Sir, kailangan ba mag-restitute muna bago kayo makipag-usap? Hindi naman. Kaya lang, that's always part of the proposition. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isasauli, baka 20 taon na, hindi pa tapos yan. Diba? Nangyayari yan eh. Sir, may hinihingi ba sila sa inyo? Meron bang kondisyon? Wala namang kondisyon. Ang mahalaga lang, sabi ko nga, ako, makikipag-usap ako, kinakailangan. Pero sir, itong sinasabi niyo na mag-restitute, nakarating na to sa kampo mismo. Siguro naman nakarating na yun. Sabi ko naman sa kanila, dapat yun ang una nating isama sa usapan. Ano yun? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasauli. Anong pag-uusapan natin? Di ba? Wala kayong pag-uusapan. Ano bang pag-uusapan nyo? Kung wala isasauli, di ba? Intention ng pag-uusap? Was it to cooperate? Hindi, siguro ano yan, hindi ko, mga well-meaning people want to bridge, to serve as a bridge. Kasi nga, third hand na yan eh. But of course, we still entertain it because it's part of the job. Kasama sa trabaho yun. Pero sir, hindi ba siya nagko-contradict? Kasi naman, after yung news na yan, biglang nag-file sila sa Supreme Court. Mga abogado yan, kanya-kanyang taktika yan. Alam mo naman yan, may patak yan eh. May singil yan sa bawat pleading. Di ba? Every stage of any proceeding, may singil ang abogado. Pero sir, magpa-prosper ba? Uusad ba at the very least yung sa Supreme Court po na petition? Hindi, tingin ko, hindi. Yun nga, kasi fugitive from justice eh. Hindi mo wish siya. Anong sinasabi lang naman Supreme Court dyan? Kung nakakulong ka, may karapatan ka. Pero kung ikaw tumata ka sa batas, wala kang karapatan. Di ba? Tama naman yun eh. Tama naman yun. Pero sir, may bearing ba yung feelers kung mai-submit niya dun sa... Kakausapin ko talaga, titignan ko kung saan sila aabot. Kasi nga, kung kami mag-uusap, madaling pagkasunduan ng maraming bagay, di ba? Kasi ang ombudsman law gives a lot of leeway to the ombudsman to solve these problems. Eh. So sir, dun sa pakikipag-usap, may possibility na ma-lower yung sentence niya? Or Oo, ganun. Yung Oo, state oo, witness, oo. nasa possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito o mayroong ganon, baka sakali pwede. Diba? So, ibig sabihin nito, punto por punto ang nakikita ko kay Boying Remulla. Pera-pera ang kanyang idahilan dito, no? Pakinggan niyo yung kanyang ano. At may sagot dito ang kampo ni Saldico, yung kanyang abogado, na never ho sila nagpadala ng fillers sa Philippine government. But-buton itong si Boying Remulla. Napakasinungaling mo, Boying Remulla. Bakit kapag sa media ka, bakit hahiluan niyo ng ano? Pwede kayong magsalita talaga ng hindi sinungaling, hindi ka sinungalingan. Yung totoo nang naman, kapag in-interview, kasi ang pangit pakinggan ni. At hindi siya pwede makipag-usap ni Saldico. Sa akin lang tong tingin ha. Kapag walang perang involved, kasabihin ni Saldico na, o sige, Bojing, magsauli ako ng pera ito, O, 5 billion, ibalik ko to sa gobyerno dyan sa Pilipinas. Tonto ba si Saldico? Buang ba to si Saldico na magbalik siya ng ganyan? Ito presidente nga ng Pilipinas, ang katakot-takot nga ng pamilya nila na mga kaso nga dyan sa ombudsman, may mga kaso dyan sa kung saan-saan dyan, hindi ka nagsuuli ng pera nila, hindi ka nagbayad ng buwis, yung kalang state tax, nagbayad ba sila? Hindi. Hindi nagbayad yan eh. Na presidente lang to si Bongbong Marcos, wala inabot ang kanilang state tax na hindi nagbayad. Ilang milyon, ilang bilyon na. At sino nakakita, sino ano niyan dati, nagpursue talaga na magbayad yan, ipursige talaga magpabayarin yung mga Marcos na yan, si Isko Moreno. Kaya lang si Isko Moreno ngayon, saka si Bongbong Marcos, ganun na rin sila. Siya yan dati. Tapos ito si Saldico, anuhin ninyo, ombudsman ka, tapos anuhin mo to, pigain mo to, na magsuli ng pera, unahin mo yung presidente mo, na magsuuli ng pera, bago si Saldico. Kasi ilang kaso na yan natalo ang mga Marcos, pero ngayon, sinong Marcos na kulong?
Dapat yan si Imelda Marcos nakulong yan eh. May kaso ho yan sa ombudsman o Sandigan Bayan. May warrant na yan. Eh hanggang ngayon, nakulong ba si Imelda Marcos? Si Tatay Digong nakulong. Pero itong nanay nitong buang na itong kawatan na rin to, wala. Kung akong ganyan, magiging sunod presidente, subukan ko. Yung tatay ko, pinakulong nyo. Halimbawa si Tatay Digong, ikulong ko rin nanay nyo. Mga walang utang na loob kayo. Yung tatay nyo pinalibing dito sa libingan ng mga bayani, tapos ganyan kayo umasta. Singilin mo muna yan. Yung mga Marcos Bojeng Rimulya. Huwag kang masyadong halata ka naman sobra eh. Yan ang hirap sa inyo mga Rimulya. Ang hilig nyo magpaipal sobra. Yung anak mo nga eh, pinalabas mo nga sa kulungan yun eh. Sabi mo, hindi ka makisawsaw sa kaso ng anak mo. Yung Juanito ba yun? Saklap nito Itong Pilipinas talaga ngayon Napaligiran na lang talaga ito ng kamalasan itong Pilipinas ngayon. Ito yung sinabi ni Boying Rimulya na sinwali may mga pari-pari pa sa binanggit doon. Mga third party na ito na nagpapadala ng fillers o pagkakataon ito si Saldico. Ito yun This is the Manila Times, where we bring you stories that shape our world. Today's February 3rd, our top story. Former Congressman Zaldico's lawyer denied claims that Ko had sent feelers to the government to initiate talks. Lawyer Rui Rondain says his client had not authorized any communication or overtures to the government. This contradicts earlier statements by Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Rondain also dismissed reports that Ko was offering to return stolen money through restitution. He said there was nothing to return, claiming his client had not stolen any public funds allegedly. According to Rondain, Ko is willing to return to the Philippines if there's no longer any threat to his personal safety. An arrest warrant has been issued for Ko in connection with alleged corruption in flood control projects. Ay, napahiya siya dito. Tapos ngayon magsabi siya na mayroon silang mga tulay-tulay dyan para kausapin si Saldico. Hindi naman pala totoo. Ang hirap kasi nito, di magsalita ng totoo. Kaya yung totoo naman, para yung mga tao ngayon, hindi na yung ginagawa niyo, binibilog niyo yung masyadong ulo ng mga tao. Yung siguro na sa mga tao yan, depende sa mga tao yan kung nabibilog din nyo, hindi sa inyo. Pero kagaya ko na hindi talaga mabibilog na yung utak ko sa mga pinaggagawa nito mga to, no. Hindi pwede. Si Saldico, hindi yan kung sa mga sa mga baboy pa yan, hindi yan nakural. Laki, naglayaw-layaw yan dito sa Europe. Hindi yan nakakural ng mga alambre yan. Imagine mo, dito sa Europe kung anong bansa ka pupunta, nagdugtong-dugtong lang lupa dito pwede ka magkotse nga mag-aeroplano, mag-train. Nagkunik-kunik dito yan yung mga transportation dito Ang layo sa Pilipinas tatawid ka, mga isla, magbarko-barko ka pa, pero dito, saan ka magbarko-barko dito kapag magtatawid ka sa mga sa mga pupunta ka sa ibang bansa? Dito nga, halimbawa sa Spain, pupunta ako ng France. Wala. Pwede ako mag-train. Pwede ako mag-aeroplano. Pwede ako mag-bus. Pwede ako mag-kotse. Ganun kadali dito. Paglusot-lusot lang. Diba? Hindi kagaya sa atin na mga na pera-pera kasi. Pagdating dito kasi, si Saldico, punta doon, punta dito. Ay, naglaway na lang kayo kay Saldico. Naglaway talaga sila sa yung pera ni Saldico. Itong ombudsman na ngayon. Bukang pera kasi kayo Kaya ang hinahabol niyo kay Saldico talaga, pera. Kapag nagsuuli ng pera, anong palagay niyo kay Saldico? Tonto, buang. Hindi magsusuuli yan. Tsaka isa pa, pati ako magsasauli na to, inamin niya wala daw siyang pera nakuha doon sa mga insertion na kay Marcos lahat Na kay Marcos lahat ang mga insertion. So tanungin niyo man si Bongbong Marcos kung kailan din magbayad doon sa kanilang mga tax na hindi nagbayad hanggang ngayon. Yun lang yun. Ngayon si Remulla ngayon, grabe.
tawanan ka lang talaga ni Saldico ngayon talaga. Uwi si Saldico daw kung hindi na nanganganib ang kanyang buhay. So, kapag na-presidente na sa BP Sara, kasi doon yan ibulatlat lahat. Doon yan ilatag lahat yung mga ebidensya na yan. Kaya humanda kayong lahat kapag na-presidente itong inyong babaldahin ngayon.